As of the moment, malapit na kami sa may... Nakita nyo pa, ang daming tao na nakikisama sa rally na to. Nagutin ng mga magnanakaw. Kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Di pangalan ng kalye ang pinabalitan. Totoong Kristiyano ang walang malasakit sa kapwa Pilipino. Pwedeng Katolikong binyagan tayo, pero pag binabaliwala natin ang kapakanan ng ating mga kababayan, hindi totoong Kristiyano ang mga taong ganyan. Kaya, sa ngalan po ng simbahan at naglabas na po ng pahayag ang ating obispo at kinakatigan ko ito. Dapat managot ang lahat ng dapat managot.
Ako po si Father Franz Dizon, ng Parochial Vicar ng St. Martin of Tours Parish. At gusto ko lang sabihin sa inyo na bilang taga-Ubando, alam ko ang hirap ng lubog sa baha. Galing po ako sa makasaysayang Baraswain Church. Hindi ko alam kung paano naaatim ng ating pambansang pamahalaan na pabayaan ang pinagmula ng ating republika. Baraswain Church, lubog sa baha. At ang nakakasama ng loob, may pondo naman pala. Hindi natin nakita at hindi natin naramdaman nang binaha ang Baraswain. Pinuntahan ako ng mga tao. Sabi nila, Father, paano yan? Tumataas ang tubig. Sabi ko sa kanila, nakataas na ang mga gamit ko sapagkat sa Ubando, ilang taon kaming binabaha mula sa aking pagkabata hanggang sa aking pagtanda. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng mga binabaha. Kaya nung nalaman natin lahat ang kabulastugang ito, nakakapanginig ng laman, nakakaiyak, hindi lang dahil sa nakakaawang kalagayan ng ating mga kababayan, kundi dahil sa talamak na pagsasamantala ng iilan. Ilan po yung naringgan ko na nagsasabi, Father, ang laki ng nakakaltas sa sweldo namin. Yes, taxes. At nakakasama ng loob, ginagasta lang sa mga walang kwentang bagay ng mga walang kwentang tao. Alam ninyo, ang pinaka nakakasama ng loob dito, palagi ko nga sinasabi, at dinadagukan namin ang aming dibdib. Sinabi na rin ito ng statement ng Catholic Education Association of the Philippines, na marami sa mga sangkot at umami na mga graduate pa man din ng Catholic schools. Dinadagukan namin ang aming dibdib. Tinatanong namin ang aming mga sarili, saan ba kami nagkulang? Saan ba kami nagkamali? Pero binubulong sa amin ng Panginoon, kapag naibigay na namin ang dapat ibigay, may kalayaan ng tao. Yes. Kung ang itinuro sa kanya isasabuhay ba niya? Amen. Kaya nalulungkot man kami, nagagalit din kami, dahil kahit gaano kaganda ang itinuro mo, pag hindi isinabuhay ito, Yes. sayang na dapat itong mga tao na nagsisilbing liwanag, nagdudulot ngayon ng kadiliman at parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero mga kasama, meron akong pakiusap sa inyo. Tanong niyo sa akin, ano? Number 1, magdasal tayo. Amen. Dasal. Magdasal tayo. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan natin ay mahalaga bilang mga mamamayan. Pero mas matimbang ang kapangyarihan ng Diyos na kayang tunawin ang puso ng mga walang konsensya. Yes. Ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. Amen. Dahil maaari na kahit matigas na ang kanilang konsensya, durugin ito ng Diyos. At ang Diyos ay gumawa ng paraan para mapaamin ang dapat umamin, para manaig ang katotohanan at managot ang mga dapat managot. Amen. Pangalawa, galit tayo ngayon, pero baka pagkabukas wala na ito. Wag naman po sana. Lagi tayong nakakalimot Lagi tayong nakakalimot. Sana, kahit lipas na ang galit, hindi malilipas ang malasakit sa bayan. Amen. Sana hindi lang tayo ngayong kumikilos na galit tayo. Sana kumilos tayo, lalo na sa pagtuturo sa mga kababayan natin pag malapit ng eleksyon. Kasi ngayon, gusto natin ng liwanag. Pero nakakalimutan natin tayo din ay liwanag. At hindi lang sa panahon na nakikita natin yung mali na tayo'y dapat nagsasalita. Huwag natin kalimutan ang nangyaring ito at ipaalala natin sa mga anak natin, sa mga apo natin para hindi na maulit ang pang-aabusong ito. Makakaasa po ba ako sa inyo? Una, magdasal. Pangalawa, huwag makakalimot. Huwag makakalimot. Huwag makakalimot. Huwag makakalimot.
Huwag makakalimot. Hindi mananagot ang mga iyan kapag nalibang na naman tayo sa sirkus nila. Tama. Managot ang dapat managot. Huwag tayong makakalimot. At panghuli, pakiusap ko sa inyo, para matigil na rin ang lahat ng korupsyong ito, sanayin na rin natin na sa mga tahanan natin wala ding kurakot. Yes. Tama na ang mga batang humihingi ng suhol kapag inuutusan mo. Diyan nagsisimula ang korupsyon. Mga ghost project sa eskwelahan. Hihingi ng baon, hindi naman pala kailangan. Nakakatawa. Pero huwag kayong matawa dahil diyan nagsisimula ang isip ng kurakot. Amen. Sa bahay. At tingnan din natin yung ating mga sarili. Ano ba ang ugaling kurakot na meron tayo? Baka mahilig din tayo manghingi sa politiko. Kahit yung hindi naman kailangan ng maraming tao, kahit pampamanicure, hihingin pa. Pang-riban. Kahit pang-inom, hihingin pa. Pang-riban ng buhok. Sa ganyang paraan, ang korupsyon hindi natin mawawakasan. Yes. Kaya makakaasa ba ako na ang korupsyon ay ihihinto natin sa sarili at ihihinto natin sa tahanan natin? Yes. Ayaw nyo ba ng korap? Huwag din tayong korap. Kaya ang panawagan din sa amin ng obispo, kami bilang simbahan, maging transparent at accountable din kami. Lahat tayo may gampanin. Pwedeng mapalitan ng mga leader, pwedeng matapos ang lahat ng seryeng ito at makamit natin ang katarungan kung paano nakamit natin ito sa unang EDSA. Pero dahil maraming taong nakalimot, parang nauwi sa wala ang lahat ng ipinaglaban natin. Hahayaan ba nating mangyari ulit yun? Yeah! Huwag tayong makakalimot. Matuto tayo sa karanasang ito at sana matuto na tayo sa susunod nating pagboto. Muli, kaisa ninyo, kami, na inyong mga pastol, sa pakikibakang ito. Pero sana, ang ating galit ay huwag matapos dito. Ang ating galit ay mauwi sa tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Amen. Ikulong ang mga kurakot. Ikulong! Managot ang mga dapat managot. Managot! At higit sa lahat, mabuhay ang bansang Pilipinas. Pagpalain po kayong lahat. Maraming salamat po, Father Franz. Father Franz.